a blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore
Let's all stand and read our text today. Ang atin pong mensahe ay naroon sa teksto sa Matthew chapter 7 and verses 24 to 27. May we all turn there para sa ating mensahe. At kanina'y simulan natin ito all about the family. The family as an institution. In Matthew chapter 7, the Lord Jesus Christ speaks, and he says, "Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them." Tayo po ngayon ay mayroong banal na kasulatan. Now, in this particular time, ang tinutukoy ng ating Panginoon ay yung kanyang sinabi at that instant. Pero ngayon ay narito na lahat yon. Ang Panginoon ay patuloy pa rin nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. This is the Word of God. Okay? This is God's Word. And so, marami tayong maaaring tingnan at maging pamantayan, maging basihan ng ating pagkilos. At hindi lang tayo dumidinig. Ang sabi, "Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. The rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine," contrast ito, "and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. And it fell, and great was the fall of it." Dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Salamat po, Panginoon, that we can come together as your people and be established more in your word, even as families. Bless this now to our hearts in Jesus' name. Amen. Please be seated. Kanina ay binigyan natin ng pag-oobserba ang mga ilang bagay sa talatang ito. Okay? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kanyang salita. Si Kristo'y naparito, siya'y anak ng Diyos. Siya ay Diyos, sinabi yan sa John. Okay? Siya ang salita na naging laman at nasa atin ay dumako. Okay? At siya'y nabuyubay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli. Nagbayad ng ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Namatay, inilibing at bumangon na maguli. Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay kaligtasan. Okay? At ito ang palagi nating inihahayag. Kada tayo ay mayroong pagpapahayag o mayroong preaching. Ito ang pinakamahalaga na ang lahat ay makapakinig at manampalataya kay Kristo. Okay. Now, nabanggit natin kanina nang ang tao ay ginawa tayo ng Diyos na perpekto. God created man in perfection. And even ang marriage as an institution ay ginawa ng Panginoon in perfection. Okay? Dili sana iba ang uri ng buhay ngayon if there would be perfection. But sin came. At ang kasalanan ay nagdala sa tao hindi lang sa pagkakaroon ng nature na makasalanan, kundi according sa pagiging makasalanan ay gumagawa, kumikilos na makasalanan. Gumagawa ng kasalanan. At nagkakapatong-patong na yan ever since. Okay? Ang kasalanan ay sumira sa kabuuan ng tao. Okay? Lahat. Ang flesh, ang laman, ang kaisipan, ang emosyon, ang paningin, ang pandinig,
merong lust, may pita. At ang hatak at tulak ng lahat ng tao, maging ang buong mundong ito, ay patungkol sa lust. Okay? Now, ang pagkakalugmok ng tao sa kasalanan ay hindi mapipigilan. Even this whole world, ang sabi ng banal na kasulatan, the whole creation groans in pain until now. Dili sana, kung yun lang talaga sana nung dumating ang Panginoon, tinapos niya na lahat. Di ba? Parang wala nang kasalanan. Parang pwede naman niyang gawin yun. Pero hindi niya ginawa. Namatay pa siya at nagbayad. Bakit niya? Ba't yun ang direksyon ng Diyos? Okay? Dili sana, inalis na ang kasalanan. Now, if you take note of this passage, nagbigay siya ng kanyang salita na kinakailangan na ipakinggan at gawin. Okay? At ang salita at ang tugon natin sa salita ng Diyos, ang basihan ng ating pagkilos. Okay? Sapagkat dadako at dadako at dadako sa ating buhay ang ulan. Ayan rain, floods, winds, and all these will beat upon the house. Totoo yan. That is not just physical. That is everything. That is emotional. Okay? That is material. That is financial. Okay? That is spiritual. This whole world with its sin at lahat ng pagkilos ng tao sangayon sa kasalanan ay magre-resulta sa mga bagay na ito. Pero, binigyan tayo ng kanyang salita na narito ang daloy ng kanyang kalooban at biyaya upang magawa natin. Nasa kalagitnaan ng kalalagyan na dumadako ang storms of life, ay magagawa natin ang kanyang kalooban. Okay? Ang kanyang salita. Kaya, mainam na alam natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Now, kung kaya nagkagayon ang kalalagyan ng mga pamilya dahil sa kasalanan. Kaya makakakita ka ngayon ng mga broken families. Makakakita ka ng mga iba't ibang kalalagyan ng mga pamilya. You know why? Because kahit anong sabihin natin that the family is the one basic institution ng society, this whole world and sin and everything ay naisirain ng pamilya. Do you believe that? Yes. Okay? At hindi maaalis yan. Sapagkat ang layo ng Panginoon ay mabalik ang tao sa kanyang perfection only through Jesus Christ. Wala nang iba. Only through Jesus Christ. Kung kaya nga kailangan natin ng pananampalataya sa Kanya, kailangan natin ng pakikinig at pagkilos sang-ayon sa Kanyang salita, sapagkat kung hindi, magigiba at magigiba tayo. You understand? Yan ang nilalaman ng sinasabi ng Panginoon. Kaya marami sa ngayon ang nagbibigay ng kung ano-anong katuruan tungkol sa pamilya. Subalit ang pinakapundasyon natin, mga kapatid, ay ito. Binasa natin kanina sa ating Bible reading. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Tama po ba? Palagi kong sinasabi yan kapag ako'y mag-o-officiate ng mga kasal. At wag na wag natin kalilimutan ito. Balikan natin nga sandali yan. Except the Lord build the house. Who is the builder? The Lord is the builder. Wala nang iba. How does He build? Through this. Bakit? Kasi ito ang blueprint.
Okay? At hindi lamang ang mag-asawa ang dapat tumingin sa blueprint, pati ang mga anak. Tama po ba? Pati ang mga biyanan. Okay? Pati ang mga in-laws, everything. Kahit anong gawin natin, if the Lord will not be the one to build the house, and we would not allow God to build us, they labor in vain that build it. Now, you might think na, Pastor, hindi totoo yan kasi successful naman ako eh. Wala akong problema ngayon. Mayaman kami, may pera sa bangko. Hindi tatagal yun. Do you realize that? Okay? Hindi maglalast yun. Oh, meron kaming property rito. Antay-antay ka lang, aagawin ng kapitbahay yan. Tama ba? Okay. Hindi, Pastor, meron akong trabaho sa abroad. Alam mo pinapakinggan ko yung isang usapan sa isang show ng OFW. Ang sabi ganito, alam mo, kahit anong ipon mo sa abroad, OFW ka, bumalik ka dito at mag-for good ka. Kasi hindi ka naman o-offeran sa mga ibang bansa ng citizenship. Babalik ka dito, mag-for good ka. Bumalik ka, masaya-masaya ka, marami kang ipon. Alam mo, isang bagsak lang ng matinding sakit sa iyo, mawawala lahat ng ipon mo. Bay, oo nga, no? Di ba? Isang bagsak lang ng virus sa iyo, ma-pneumonia ka, ma-ICU ka, naku, ilang araw lang yan, tanggal ang ipon mo. Kaya huwag ka magmamalaki. Tama? Ubus yan. Meron kang degree, ubos yan. Yung mga ganyang kalalagyan, yan ang storm sa sinasabi. Amen? So, ano, Pastor, ang dapat nating intindihin? Well, puntahan muna natin kung ano ang disenyo ng ating Panginoon tungkol sa pamilya. Unang-una, nabanggit natin kanina, that the family is an institution of God. It is not only the basic institution ng society. The family is an institution of God. Amen? Kahit ang kasal, it is a God-made institution. Hindi nag-request si Adan na magkaroon ng asawa. Did you know that? Oo. It was God who saw that it's not good for man to be alone. You see? Kaya alam ng Diyos ang ating kalalagyan. Okay? Kaya ang unang-unang kasal ay ginawa ng Panginoon. At ang bawat couple na kinakasal ay humaharap sa Kanya. Yun ang tamang kasal. Hindi kung ano lang. Walang kasal na silang dalawa lang ang magkakasalan sa bawat isa. Nakakita na ba kayo ng gano'n? O, di lang, magpakasal tayong dalawa. O, tayo na lang magbaw. Okay na, kasal na tayo. Hindi pwede yun. Every marriage is something that is done before an authority. Am I right? Even legally. Kaya ang nagkakasal na binigay ng human government ay palaging humaharap sa otoridad. Pero dito sa Lighthouse, hindi lang ako yan. Humaharap tayo sa Panginoon. At ang sinasabi natin, Lord, this marriage is your institution. Humaharap kami sa iyo. Kanina maganda, meron tayong dedication ng family, presentasyon ng mga bata. And suddenly, I realized, maliit na pala yung ating nursery. No. Sabi sa akin ni Marie, Pastor, maliit na yung, ni Emily, maliit na. Kulang na raw ng ilang cribs. Wow. Pambihira, no? Sige pa, okay, produce pa kayo ng produce para, mapakinggan tayo ng mga pastors men. Dagdagan na natin yan. Okay. So, let's maintain this. Lord, this is your institution. We are your institution. Amen? Yan ang pinaka-basic na yan. Kaya pati ang mga bata, sinasabi natin sa kanila, anak, hindi pwedeng malayo tayo sa Panginoon. As young as they are, let's bring them to God. Amen?
kahit wala pang, ano yan, tawag dyan, muwang ba yun? Muwang? Ha? O puwang? Muwang. Diba yung puwang, ano? Kahit wala pang ulirat, dalhin na natin sa Panginoon. Amen? Sapagkat alam niyo mga kapatid, sabi nung mga pag-aaralin yung mga bata, no? Masyadong mag-aral ka, itutulak sa mga eskwelahan na mga pagano naman. Mga atheist, mga unsaved, itutulak doon. Lalamunin ng mundo yan eh. You realize that? Kaya palagi kong sinasabi yan, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak kahit na anong edad yan. Amen? Tanungin natin sila, nasaan ang spiritual life mo? Hindi mas matayog ang degree sa relationship kay Kristo. Amen? Kahit ano pa yan, keso cum laude yan, magna cum laude, summa cum laude, whatever. Kung anong laude pa yan. Nothing can be higher than the recognition that we are God's. Okay, ikalawa. You realize that the institution ng pamilya, it is an institution of love. Why? Sa simula pa lang, husbands, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Dalawa pa lang institution of love, ano? Pamilya at church. Amen ba? Okay. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church. Look at what love does. Okay? Because of love, tayo ay nililinis at sineset apart. Because of love, we are made glorious in His presence. Amen ba? Kapag ang anak mo ay mahal mo, lilinisin mo paliliguan mo. Correct ba? Okay? Aasikasuhin mo. Inonorish mo lahat yan. Why? Because the family is an institution of love. Mga kapatid, hindi tayo parang mga hayop sa mundong ito na pagkaanak, iiwanan na yung anak. Ano bang hayop ang ganun? Ha? Yung mga hayop nga hindi mo madukot yung anak nila Tama ba? They would be so concerned. Okay? Kaya ito, so ought men to love their wives because the family is an institution of love. Okay? At hindi lang yan between the parents. Genesis 22 and verse 2. And God said to Abraham, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. Wow! Kita nyo na, the father of faith, na pinaka-ehemplo natin sa pananampalataya. Minahal niya ang kanyang anak. Hindi ba? Because the family is an institution of love. And in that love, mga kapatid, yung concern, hindi lang sa pangmaterial na bagay. Amen? Mga kapatid, tingnan nating maigi kung hanggang saan ang ating pag-ibig. Okay? For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also, he said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. Kaya sa bagay na ito, dahil sa pag-ibig na dapat naroon sa pamilya, nakapag-aaral tayo. But mind you, hindi natin itinatapon sa eskwelahan yung mga bata para matuto. Tinuturuan natin mismo. Tama ba? Hindi natin ina-outsource ang dapat na ginagawa natin. Good? Yan ang mga pamantayan ng pag-ibig. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. For whom the Lord loveth, He correcteth. Kaya,
the family being an institution of love, hindi lang yan nagsusustain, hindi lang yan nagno-nourish. Okay? Hindi lang yan naglilinis, but it also disciplines. Are you listening? When God disciplines us, He disciplines us in love. Mga kapatid, for whom the Lord loveth, He correcteth, even as a father the son in whom He delighteth. That is what we have been saying. You see, there ought to be a love that corrects. And that should be maintained in the family. Sabi pa ng Proverbs, he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Nababasa niyo ba ito? Ha? Eh ngayon mga kapatid, kahit ang batas ng tao, pinagbabawal na yung pamamalo eh. Alam niyo kung bakit? Hindi naman naiintindihan ng batas ng mga tao ang pamantayan ng salita ng Diyos. Are you listening? Hindi maaari yan sapagkat ang bata, habang bata, makulit yan. Huwag mong gulpihin to death. No, mali yun. Hindi chastening yun. Murder yun. And we do not, we do not agree with that. Pero there is a correction na nanggagaling sa pag-ibig. You understand? Okay. Kaya dapat tinuturo yan sa mga bata. Narinig ko nga sila dik nung araw, kahit mga babae ang mga anak. Hindi ba? Maganda nga pala yung special number nila, hindi ba? Good. Ibig sabihin the great mighty hand of God, inilalagay natin ang ating maliit na ginagawa sa kanyang kamay. Sapagkat pag nasa kamay niya ang lahat, nagiging dakila ang ginagawa. Amen? Sinusugan pa ito ng Hebrews chapter 12. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Hindi Old Testament yan, New Testament yan. Okay? And even scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement or correction, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of the flesh, which correcteth us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasures, but He, our God, for our profit, that we might be partakers of His holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Siyempre, nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Exercise pala ang chastening, ano? Exercise pala ang discipline. Tama? Di ba, pag nag-exercise kayo, parang pinahihirapan kayo ng mga coach. No? So that you will be able. Exercise yun. The family is an institution of love. Kaya alam nyo, ako, I do not agree with yung lang turo ng mundo. Mga kapatid, hindi natin pamantayan ang utak ng mundo sa pamilya. Ang pamantayan natin ito. Naintindihan nyo ba? Huwag na huwag ninyong ibabase ang inyong utak at approach sa inyong mga anak sa kung anong turo ng mundo. Ngayon, kung yun lang ang i-offer mo, it is obvious you do not know His Word.
Antay-antay ka lang. Magigiba ang tahanan mo. Are we listening? Pag malaki na yung mga bata, at ngayon ang mga bata, biglang lumalaki na lang, magugulat ka. It's too late to discipline them. It's too late to bring them to the Lord. It's too late for them to be taught to submit to the will of God. It's too late for them to do anything for God. It is too late. Why? Because the world has devoured them. Are we listening? Kaya alam niyo mga kapatid, hindi tayo titigil in encouraging, exhorting, telling everyone, bring your family to the ecclesia. Bring them to our coming together. Mahalaga yan. You know why? Abi, ngayon mga kapatid they will appreciate more that you bring them outside than to bring them here. Di ba? So let us be taught. That is the kind of love the Father has for us. Palagay ko, may mga mag-iisip sa atin ngayon, hindi lang yung mga narito, pati yung mga nasa labas. Oo nga, no? It's too late for me to tell my son or my daughter, baguhin mo yan. Wala na Matigas na. Amen? Lahat ng mga bata may tendency maging prodigal. Tandaan niyo yan. Lahat ng mga bata may tendency maging prodigal. Kahit kaming mga anak ni tatay nung araw. Inis na inis kami, ba't ba kami naging anak ng pastor? Ba't kailangan ba kaming nasa ministry? Siya lang naman ang tinawag ng Panginoon dyan? Okay? Kaya yung dalawang kapatid ko, naglayas yan. Totoo yan. Ako lang ang hindi. Kasi hinihika ako Pero kung wala akong hika, aalis din ako Anak na kami ng pastor, paano pa kayo? Tama ba? Every child would want, lalo na mga adolescent, they want to be adventurous. Tama ba? You want adventure. Kahit nga ako, matanda na ako, gusto pa na adventure Ganun yan. Lalamunin at lalamunin tayo ng mundo. Kaya dito sa Lighthouse, mga kapatid, hanggat nakikita ko kayo rito, wala kayong problema. Kahit dyan sa Zoom. Pero pag hindi kayo nakikita, expect. You expect this. Okay? Alam niyo yung mga ginagawa natin magandang pwede ka mag-basketball online? Hindi gaming na lang yun. Di ba? Pero wala kang mapapala dun. Thirdly, the family is an institution of unity. Have you realized this? Bakit? Sinimulan yan Nandito yan. Therefore shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kaya pagkatapos ito, ang sabi ni Adam this is now bone of my bone, flesh of my flesh. Ano yan? Hindi kasakiman yun. That is the very core of unity. Amen? Kung kaya nga mga kapatid, pagkatapos ng kasal, magkakaroon ka ng anak. And listen very carefully. Pag nagkaroon ka ng anak, matindi yan. Sapagkat yung DNA mo nandiyan dyan. Hindi mawawala yun. Am I right? Okay? At kahit na maghiwalay ang mag-asawa, nandun pa rin ang oneness na yan. Ang unity na yan. Did you know that? Hindi mo maaalis yun. Pero, kinakailangan, let us recognize that we should be in union with the Lord. Amen?
Kaya ito ang palagi kong sinasabi. Kapag mayroong mag-asawa na naghiwalay, ang pinakamalapit sa Panginoon ang dapat magpalaki ng mga anak. Are you listening? Sapagkat pag inalayo mo yung anak sa Panginoon, wala yan. The world will devour them. Are you listening? Kaya kahit sino pa, kapag mayroong member dito naghiwalay na mag-asawa, at yung asawa ang umalis, yung isa umalis, isa na natili dito, wag niyong kakampihan yung umalis. At habang binabati mo, pinupuri mo yung umalis, you are endangering the life of the kids. Get them to God. There is no other institution in this world that is established to get everyone back to God but the ecclesia. Not anything in this world. Kaya minsan nalulungkot ako. Kung sino pang iba yung buhay, yun pa ang ginugustong batiin. Sinisira natin ang ating mga pamilya. Do not ever do that. And as pastor of this church, I will be straight with you in preaching that, sapagkat that is family. Amen? I care for the generations here. Halimbawa, yung mga magulang, hindi naman naghiwalay, kundi nasa ibang lugar. Panatiliin natin ang ating mga anak ay naroon sa pinakamalapit sa gawain ng Panginoon. Eh kung maaari nga lang, kung luluwas kayo ng Pilipinas, isama niyo yung buong pamilya. Do you understand? Because hindi natin maaaring alisin that the institution of family is an institution of unity. Hindi ka pwedeng magmahal na pahiwalay ang ugali mo. Are you listening? Mga kapatid, pag sinasabi ko sa inyo ito, it is not that, o dahil gusto ko kayo rito. No. Sapagkat yan ay katotohanan. Amen? Lahat tayo yan, mga kapatid. And every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or house divided against itself cannot and shall not stand. And I care for our families. Mga kapatid, hindi pwedeng ituro ng mundo yan. Itong preaching na ito, hindi pwedeng i-preach yan ng mundo. Dito lang i-preach yan. Amen? Sinabi ng Panginoon yan. Pero ang pinakamaganda, everybody. Alam mo, kaya I really appreciate yung mga magulang dito who really extend effort so that even if their children ay malayo sa kanila. I hope Brother Moy would not mind. Si Christy, kahit malayo ang mga anak nila, on board yan. Merong nasa New Zealand, merong nasa UK, pero hindi nawawala. Amen ba? Ganun. Have an attachment to the family. You see? Now you know. Kaya dapat talaga mayroong family Sunday. Di ba? Hindi ko lang nasabi kaninang umaga ito. Dapat kaninang umaga eh. Number 4. The family is an institution of authority, honor, and respect. The Lord was describing Abraham. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "For I know him, and he will command his children and his household after him. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him."
Kanina sinabi ko sa inyo, I'm actually studying lahat ng mga aspects sa buhay ni Abraham. This will be a classic message eventually. Okay? Napakakamangha-mangha ang pagkakadeklara ng Panginoon on how He knew Abraham. Kaya kanina pinag-aaralan ko yung mga puntos. Nasabi ko hindi pala pinili lang ng Panginoon si Abraham dahil gusto niyang piliin si Abraham. Hindi. Because Abraham had true qualities of someone who has faith. Matindi. Okay? As in, matindi. Ilang beses niyang sinagip si Lot. Ito naman kasi si Lot, kung ano-anong ginagawa palagi bilang pamangkin niya. Okay? Nandun si Lot sa Sodom at dilipulin ng Panginoon ang Sodom. Nagpadala ng 3 anghel. Abay, namagitan si Abraham, Panginoon, kung merong 50 na taong mananampalataya doon, lilipulin mo ba? Hindi. Wala, kahit 10, wala Kaya, they had to destroy. Okay? Abay, when si Isaac, kinakailangan na mag-asawa. No? Ang sabi ni Isaac, doon sa kanyang head steward ng kanyang pamilya, meron siyang head steward Egyptian din yun Okay? At kamangha-mangha, how that head steward was so faithful to Abraham. Ibig sabihin, mahusay si Abraham magdala ng command. Egyptian na yun Pero head steward niya. Ang sabi niya doon, pumunta ka doon sa Haran, sapagkat si Isaac ay hindi pwedeng kumuha ng ibang asawa, kundi doon lang. Hindi ba command yun? Ha? Tayo, sige, mag-asawa ka na anak. Kahit sino dyan, okay na yan, basta mayaman. Di ba? Ganun tayo Pero sabi ni Abe, no. Ito ang pamantayan ng pagpili ng asawa. Wow! Dumating si Rebecca, ang ganda. Alam niyo ba yung storyang yan? Hindi yata Kaya kinakailangan pag-aralan natin ito mga ito. Amen? Alam niyo yung Old Testament, it's all about family. Totoo yan. Okay? And the New Testament is all about ecclesia. Learn that. Okay? Kaya, the family is an institution of honor, respect, authority. Ngayon, sa Amerika, lumalabas ngayon mga kapatid, ang uri ng upbringing na gusto ng ating mga mambabatas ay upbringing sa Amerika. Okay? Can you imagine? Meron nakasalang na batas ngayon, Nakasalang na batas na kapag ang isang bata ay 18 years old na, kahit dalhin mo sa church, hindi pwede, igalang mo siya. Alam niyo ba yun? Anak, gumising ka na. Hindi, may karapatan na ako yun. Can you imagine? Kung buhay ang tatay ko, gulpi abot ko dyan. Diba? Yung mga 18 years old ngayon, anong uri ng level ng maturity nila? Karamihan nga ng 18 years old ngayon, laro lang ang alam Tama ba ako? Hindi naman lahat, Diba? Dad, independent na ako, 18 years old, pabayaan mo ako dito, sabihin ako sarili mo, ano gagawin mo? Maglalaro. Ganun lang yun Siyempre, bababayaan mo, dali ng batas. Pero hindi natin alam, we are driving them out. Tayo mismo ang nagdadrive papalayo sa authority. Kaya, ang problema ng maraming kabataan ngayon, walang respeto sa authority. Yan ang problema natin kahit sa mga institutions of learning. Walang respect sa authority. Amen?
May kausap ako, galing sa UP. Dahil nagle-lecture tayo doon nung araw sa NCPAG. Si Dean Alex Brillantes. Sabi ba naman sa akin, Bishop, mag-lecture ka on ethics in government. Sinong lilecturean ko? Yung mga nanalo. Nanalo na, ba't tuturuan ko lang ngayon? Dapat noong araw pa, hindi pa tumatakbo. Ganun talaga dito Pinag-uusapan namin. Alam mo, ang talagang problema natin dito, mga kabataang walang respeto sa authority. Sabi ko, kasi hindi yan natututunan sa eskwelahan. At hindi natututunan sa pamilya. Tama? Ha? Kaya ako, kahit yung mga apo ko, siyempre may tendency na sasabihin ko, kila Darwin, sila, disiplinahin mo yung anak niya. Siyempre, yung lola, ganyan. Pabayaan mo yung magulang niya. Tama, mga lolo't lola? Opo daw. Salamat. Authority. Honor. Respect. Hindi ko nga lang alam kung bakit ngayon nagmamano na lahat sa akin Noong araw, hindi naman nagmamano kay tatay, di ba? Nagmamano ba kayo kay tatay noong araw? Hindi. Ayaw niya magmamano kasi ang tabi ni tatay, yung pagmamano, yan ay tradisyong katoliko. Hindi naman tayo katoliko pero ngayon, ewan ko, lahat yata ngayon nagmamano. Ewan sino ba nagsalit sa simula niyan? Ha? MBBE siguro, no? Ito talaga MBBE, ewan ko. Ha? Ano yan? Sa mga pero katoliko yun. Kasi siyempre, pag pare di ba, yung mga pare, mando lahat doon, di ba? Ganon. Well, anyway, siguro talagang kultura nating Pinoy, okay na yun. Okay? Pero ginagawa natin yan, hindi dahil tradisyon ng kung sino, but respect. Pagbibigay dangal. Amen? Okay? Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land. Ito. Merong nag-e-expound nito na kinakailangan daw parangalan ang mga magulang para humaba ang buhay mo. Because it is the first commandment with promise. Pero ang ginawa, parangal lang ng isang araw. No? Pinarangal lang na kita, aaraw-arawin ko pa. Parang gano'n, At dahil sa isang parangal na araw, hahaba na buhay. Saan mo natutunan yun? Tama ba? Alam mo kung bakit hahaba ang buhay ng isang tao na nagbibigay parangal? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag marunong kang magbigay honor sa magulang mo, madaling i-honor ang iba. Dahil ang logic dyan, hindi mo nga maparangalan ang sarili mong magulang, paano mo paparangalan yung iba? Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin, pag hindi ka marunong rumespeto sa magulang mo at sumunod sa kanila kahit wala sila, that's honor. Correct? Honor is something na kahit wala sila, ginagawa mo yung gusto nila. Kapag yan, hindi mo magawa sa sarili mong magulang, paano mo magagawa yan sa iba na hindi mo naman magulang? You understand? Ibig sabihin, kung hindi mo magawa sa iba, at yung iba ganun din, abay talagang magbabakbakan kayo niyan. Iikli ang buhay ninyo kasi wala kayong respeto sa bawat isa. Tama? So, anong mangyayari? Chaos. The land will be driven in violence. Kaya iikli ang buhay. At kapag kahit ang bansa walang respeto sa bawat isa, gera yan, patayan yan. Tama? O ano nangyayari ngayon sa mga bansa? Kaya mahalaga na ang mga namumuno sa atin ay alam ang respeto, alam ang pagbibigay parangal. Did you know that? Pero hindi. Minsan, kung sino yung pinakapasaway sa magulang, yun ang sikat at yun ang maraming hatak.
A son honoreth his father, and a servant his master. If then I, ang sabi ng Panginoon, be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts. Kaya yun eh. Kaya kung hindi mo pararangalan ang sarili mong authority sa bahay, how can you show honor to God Himself? Who you do not see? Tama ba? And we only have His words. So, logic sa logic. Ganun lang yan eh. Kaya yung pangakong yan, ay practical na pangako yan. Because fear and honor and respect, mga kapatid, is what we need so we will be at peace. Amen. Alam nyo, hanga ako kay tatay. Nandyan, yung mga pinsan ko. Tatay was 13 years old when my lolo died. Sila Uncle Sam, sila Uncle Aging, sila Auntie Yuning, ang pagkakakilala nila kay tatay, ibang klase. Kapag may sinabi ang tatay ko, sunod lahat yan. Ganon. Okay? Kaya nung araw, pag sinabi ni tatay, Muel, yun ang tawag ni tatay ko sa lolo mo. Muel, Samuel. Ging, maglinis ka nga dun sa taas. Nung araw, si Uncle Aging, siya ang tagalinis ng Santa Mesa eh. Binubunot niya yun, yung buong auditorium. Sipin mo. Kahoy yung bubunutin. Wala pang electric polisher nung araw. Nakikita ko yun. Yung mga benches. Oo. Sipag mo, Uncle ah. Sabi ni tatay mo eh. Ganun lang yun. Anong calling? Sumunod ka. Naintindihan niyo ba yun? Well, tayo tayo ng building, church building. Sunod si Uncle Sam. Kahit nung araw, yung natin dito. Ganun yan. Bakit? Yun ang discipline ng magulang niya eh. Di ba? Siyempre kami magkakapatid, ganun din. Kahit iba ugali ng mga kapatid ko, I have to respect them. Tama ba? Kaya nang mag-away sila, Pastor Benny, tsaka si ako hindi. Di ba, di gano'n? Ganun lang yun. You see? Yan, ang ganda-ganda niyan. Tinuturo natin sa mga bata, pinamemorize pa. Di ba? Which is the first commandment with promise. Para bang, gusto mong humaba ang buhay mo, anak, igalang mo ko. Hindi. Gawin natin practical. Okay? Alam niyo kung bakit pa? Pag hindi ka natutong gumalang at rumespeto, sigurado ako, tataas ang blood pressure mo. Tataas din ang blood sugar mo. Tama ba? Yung galit, yung wala ka respeto. Yung taong marunong ng respeto, hahayaan yan. Hindi niya ano yung gusto niya. Tama? May mga bata ngayon na hindi mo talaga mapigilan. Pag hindi, wag. Sunod niyan, pati sa pagkain, hindi siya mapipigilan. Kakain. Ayun, tataas ang sugar. Pag tumaas ang sugar, tataas ang triglyceride. Pag tumaas ang triglyceride, tataas ang blood pressure. Patay. Scientific yan. Amen? Lalo pa kapag mga anak, matatangkad. Robert, ang bihira. Tatangkad ng mga anak dito kanina eh. Paano nangyari ito? Di ba? Dad, ayoko niyan eh. Sige anak, ang tangkad mo. Okay. But that's it. The family, eto, for example, minsan, ugali natin, porque may asawa na yung anak natin, ala na tayong hold. Kasi independyente na.
Ano palagay niyo? Ha? Sabihin niyo yan kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Jacob. Sapagkat kahit si Jacob, yung mga anak niya may pamilya na, buong clan sila. O, isipin mo, 70 silang bumaba doon sa Egypt. Buong clan. May hold pa rin si Jacob. Naintindihan niyo ba yun? Kaya sila pinagpala ng Panginoon. Hindi lang sila pinagpala ng Panginoon dahil hinirang sila ng Panginoon bilang bansa. No! Pinagpala sila ng Panginoon dahil ginagawa nila yung kalooban ng Panginoon. Kasama ngayon ng Panginoon, ano sa kanila? If you will do what I tell you and you heed to these commandments, you'll be blessed. But, curse if you won't. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents. For that is good and acceptable before God. We are now having generations that do not show concern. Kaya tayo, mga kapatid, sisimulan natin ito. Kapag meron tayo dito na mga elderly na mga kababaihan especially, na wala nang maaasahan, let's take it as our ministry, and I tell this to our leaders, to support them. Amen? Good? Oh, lalo na, hindi naman widow, pero wala namang asawa. Okay? Kahit dalaga, pero elderly na, wala nang maaasahan. Let our ministry learn to help them. Amen? Pero, kung kamag-anak ka naman ng isang elderly at merong nearest kid at ikaw ay mananampalataya, you learn to help them. Amen? Kasi kaya nga dito, nephews pa nakalagay. Either widow ito or matandang dalaga, wala nang maaasahan, nag-iisa. Kung merong mga children or merong nephews, get to what the Bible says because this is the will of God. Is this the will of God? It is. Amen? Oh. Kung wala nang maaasahan, pero kung meron, kayo naman na mga kin, okay? Kayong mga nephews, kahit niece, extend help to them, to requite them. You know what it means, yung requite? Ha? Magsukli sa kanila ng kanilang kabutihan at bilang respeto. Ministry yan. Amen. Okay? Sino ba rito wala nang maaasahan sa buhay? Wala na. Matanda na kayo, dalaga and everything. Wala na kayong maaasahan sa buhay. Matandang binata, meron ba? Oh, ganun din yun. May gusto magtaas ng kamay. Okay? One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Anong ibig sabihin ng gravity? Do you know what gravity is? Ha? Gravity. Grabe. Grabe. Ibig sabihin ng gravity, merong kang hindi kabig, hindi sakim, hindi, na ikaw merong hold. Amen? Lalo na, sa espiritual na bagay, wala kang hold. Baka sinira mo yung testimony mo. Tama? Dapat lahat tayo mga kapatid, meron tayong gravity. Influence. Amen? Influence. Leadership is influence.
Being a parent is being influential. Sipin mo, nagkaroon ka ng anak, mas may hold pa yung kapitbahay sa anak mo kaysa sa iyo. Ano ba yan? Amen? Oh. Nung araw, meron mga young people, kami nung araw, na may mga magulang, yung mga magulang galit kay tatay kasi mas may hold si tatay dun sa mga anak nila. Naalala mo yon, Elsie, ano? Ayun, galit na galit. Eh kasi, wala namang spiritual na sense yung mga magulang. Totoo yan mga kapatid, kapag tayo bilang mga magulang, wala tayong spiritual sense. Asahan mo, mawawalan ka ng hold sa mga bata. Bakit? Ang hold na lang yan, palabas, pera, material, ganun, pleasure, everything. Tama ba? Because if a man know how to rule his own, know not how shall he take care of the church of God? Kaya practical yan. Amen? And I will end, I think, with this. Kasi marami pa ito eh. Itutuloy na lang natin sa midweek. Amen? Midweek. Kailangan sa midweek, maayos yung sistema natin, ha? Amen? Oh. Pati yung tutugtog, yung mag-PPHS, yung audio-video, maayos pag midweek. Kayo naman, porke midweek, ayaw niya na dumalo. Hello? Kaya nasisira tayong pamilya. Okay? Kung hindi naman kayo makadalo, panoorin nyo. Okay? Panoorin nyo. Sabi sa akin ng isa sa mga men natin, Pastor, pasensya ka na, hindi mo ako nakikita dyan. Pero, wala akong minti sa panonood, Pastor, sa preaching mo. Very good. The family is an institution of teaching and learning. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children. In teaching, you will talk of them. And you will talk about these things when you're sitting, when you're walking, when you're lying down, and when you rise up. Wow! Di ba? When you're sitting, when do you sit? Madalas kapag kumakain tayo, we are seated together, correct? When you have time for them. When you share time with them. When you walk, nagtatrabaho ka, kahit namamasyal ka. In the most ordinary activity. When you lie down, kailan ka when you lie down? Hindi lang gabi. Pag may sakit ka. Pag may mahina na ang tuhod mo, you do not stop teaching. Or even when you rise up, at bumalik ang lakas mo, and you're able to stand up, you teach. You need to bind this truth upon thine hand. Even in the frontlets between thine eyes. Dito. Itong katotohanan. Ano yun? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Diba? Ayan, nakalagay. Oh. Love the Lord thy God with all thy heart, your soul, your might. Put this, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Why? Because that's teaching. You teach in every way. You teach in all manner. Teaching is life. Amen? Now, what do we teach? Hindi naman tayo lahat magagaling sa math. Kung walang math, sabi ng uncle ko, engineer na ako ngayon. Kaso may math. Hindi naman tayo lahat magagaling sa music.
Hindi naman tayo lahat magaling sa kung saang area ng discipline. Pero mga kapatid, what do you teach? Kung tayo, we will love the Lord our God with all our minds, our hearts, and our might. We will always have something to teach. Yun eh. You know why? Because if you love the Lord, hindi pwedeng hindi mo pag-aralan to eh. Hindi ka pwedeng hindi makinig. At hindi pwedeng nakikinig ka lang at di mo ginagawa. So, if you do not know anything to teach, ang sukatan niyan is our love for God. Love for His Word. Even love for His work. But when we actually show and commit ourselves to love, love, my Jesus, I love thee, I know thou art mine. I will love thee in life, I will love thee in death. I will love your word. I will love your work. Then we all will have something to teach. Ganun lang kasimple yun. Because this truth will be in us. Kaya ang sabi ng Panginoon, whosoever heareth the sayings of mine, lalo may pag-ibig ka, and you do them, you're like a wise man that builds his house upon a rock. At kahit dumating ang unos, bagyo, baha, hangin, turbulence, sapagkat darating at darating yan, hindi mapipigilan yan. Because sin is reality in this world, and it destroys. It devours. But if we are able to do, hindi naman ibig sabihin na wala tayong pain, wala tayong suffering. We will, but we know what to do. Amen? We know what to do. And if any family would not know what to do, then others who would be in the ecclesia would know how to help them. So it's all a matter of doing the will of God. So how is it? And I pray this has been very practical to everyone. Lalo na Family Sunday natin. Let's stand and pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for this truth. Lord, this is truth. This is not simply something that is true. This is truth. In every generation, every time, in any dispensation, in any situation, this is truth. I pray for our families. I pray for parents. I pray for young people. I pray for children, dear God. Establish us, Lord, in your word. And help us, dear God, not just to hear, but to do. And thus, be the maker of our families. As every head is bowed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.